Sama-sama tayong magiging Sakaki! Sumalpok sa unang palapag na isang gusali sa tapat ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang isang pampasaherong bus mag-aalas 6 ngayong gabi. At sa pamunuan ng PITX, 3 pasahero ang nasugatan at dinala sa ospital. Patungo raw sana ng 13 Martires sa Cavite ang bus pero pagbaba ng rampa ng terminal, hinihinalang nawalan umano ito ng preno at dumire-diretso sa katapat na gusali. Rumesponde naman ang motoridad para maialis doon ang naturang bus. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Wala pang pahayag ang kumpanya ng bus. Tatlong beses muntik masagasaan ang isang enforcer ng pickup na kanyang sinita na matapos itong pumasok umano sa EDSA busway. Ang nasitang driver hindi na nagbigay ng lisensya, nagpakilala pa bilang isang mayor sa Bulacan. Saksi, si Darlene Kai. Pero wag mo ako para sasagasaan, ipapaano kita sa LTO. Pilit na pinahihinto pero diretso pa rin sa pag-abante ang asul na pickup na yan mag-aalas 5 ng hapon nitong Huwebes malapit sa EDSA Ortigas flyover. Ang driver, 3 beses nang muntik sagasaan ng enforcer. Ilang beses pang hinaharang ng enforcer na si Mark Joseph Cesar naturang pickup pero sinusubukan pa rin tumakas ng motorista. Sir, magkakaproblema tayo niyan, sir. Magkakaproblema tayo niyan, sir, ha? Ang pickup, sinita matapos umanong dumaan sa busway sa northbound ng EDSA Ortigas. Ginagip ng video pero tumigil lang daw ang sasakyan ng may rider ng humarang dito para tulungan ang enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Ilang ulit na hiningi ng enforcer ang lisensya ng driver pero nagbanggit ito ng pangalan ng opisyal. Pumasok po kayo ng busway, sir. O, sige po, wala po problema. DOTR po kami. Si Secretary Bautista po ang boss namin. Nagpakilala rin siya bilang alkalde. Mayor Perez. Mayor Perez po ng Bulacan. Mayor Perez ng Bulacan. Iginiit naman ng enforcer na kailangan niyang lisensya ng driver pero imbis na magbigay ng lisensya o anumang dokumento, patuloy pa siyang nagmatigas at pinipilit nila ng kanyang kasama na bigyan lang sila ng ticket. At kahit nasa harap ng sasakyan ng enforcer, pinilit pa rin nitong umabante. Kaya't walang nagawang enforcer kung hindi hayaan silang makaalis. Nai-report na raw sa Land Transportation Office ang insidente at plate number ng naturang pickup ayon sa DOTR SAIC. Supposed to be ngayong umaga nga yan na mga reports na ipapadala sa LTO para ma-issuehan ng show cause order. So inaasahan namin na siguro this afternoon or baka bukas ay naipadala na yung plaka at yung report para mabigyan na show cause. Patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang driver na nagpakilalang Mayor Perez ng Bulacan. Pero walang nakaupong alkalde ngayon na Perez ang apelyido sa naturang lalawigan. Posibleng maharap sa reklamo ang unauthorized use of the busway ang nasitang driver. Gayon din sa reklamo para sa tangkang kapahamakan sa enforcer. Ngayong papasok na ang Burr Months, mas paigtingin pa raw ng mga otoridad yung pagbabantay sa EDSA busway. Kaya pinag-aaralan na ng SAIC ng pagde-deploy ng karagdagang enforcers dito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Humihiling na ang otoridad ng Blue Notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ayon po yan kay Justice Undersecretary Jessie Andres. Layo ng Blue Notice na makakolekta ng dagdag na impormasyon tungkol sa pagkakakinlanlan, lokasyon at aktibidad ng isang individual para sa criminal investigation. Nahaharap na rin si Guo at may 30 iba pa sa reklamong money laundering. Saksi, si Salima Refran. Kahon-kahon ang dokumentong sinumite ng Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission at National Bureau of Investigation sa Department of Justice. Ebidensya yan sa 87 counts of money laundering na isinampa laban kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo at 35 iba pa. Na-trace umano ng mga ahensya ang 7 bilyong pisong nalikom mula sa isinagawang scam operations ng Pogo na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na napunta umano sa mga kumpanya ni Guo at ginamit para maitayo ang Baofu Compound at ang Hongsheng Gaming na naging Zunyuan Technology, ang mga pogong ni Raid na konektado umano sa criminal activities. Based on our findings, she is the principal in the money laundering committed in this case. Si Alice Guo po ang nag-finance ng mga expenses nitong mga pogo po na ito, ma'am. So doon po pumapasok yung money laundering. Wala pong ibang pwedeng maging
panggalingan ng pera kung di sa scamming operation po. Saan nagagaling yung pera ng Baupu? Partly from Lucky South 99, partly doon sa mga accounts ni Alice Guo that could not be explained kung saan naman galing. Sa 105-page complaint, sinabing intensyon umano ni Guo at ng kanyang mga kasabwat na lumikha ng mga layer ng korporasyon para magmukhang lehitimong negosyo ang ginagawa nila. Kasi sa investigasyon ng AMLC, yung mga corporations ng pamilya Guo ay involved sa money laundering. Si Alice Guo, hindi naman ito magagawa niya ng mag-isa. 6 na buwang extended ang freeze order sa mga bank account at ari-arian ni Guo, kanyang pamilya at iba pang individual. Sa monitoring ng mga otoridad sa ibang bansa, nasa Jakarta, Indonesia pa rin umano si Alice Guo. May mga sightings, may mga nakita akong mga litrato galing sa CCTV na may nakita siya sa isang daungan ba o isang lugar, isang lugar sa Jakarta na naglalakad. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Alice Guo. Dagdagang reklamong ito sa mga legal na kinakaharap ni Guo dito sa Department of Justice. Nakaharap din siya sa reklamong qualified human trafficking at tax evasion. Bukod kay dismissed Mayor Guo, kasama sa money laundering complaint ang mga kapatid niyang sina Sheila at Seaman, kanila mga magulang, foreign business partners ni Guo, incorporators, officers at management ng Baofu Land at ng mga Pogo, pati na rin ang negosyo ni Guo na QJJ Farms at QC Genetics. Dawit din sa reklamo si Cassandra Leong na kinatawa ng Lucky South 99 na kasalukuyang nakadetain pa rin sa kamera dahil sa contempt order laban sa kanya. Meron kaming nakikita na maaaring i-file o i-recommend na kaso or criminal charges against not just Cassandra, several personalities na but again we still have to complete the investigation in order that we can substantiate yung mga nakikita naming mga findings. Nauna nang sinabi ni Ong na wala siyang kinalaman sa mga Pogo o sa mga negosyo ng mga Guo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran ang inyong saksi. Naararo ng ilang sasakyan ng isang minibus na nawalan umano ng preno sa Mandaue City sa Cebu. At sa Pangasinan naman, sugatan ng isang rider matapos bumangga sa isang kotse. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sa Mangaldan, Pangasinan, nahulikam ang pagbangga ng isang motorsiklo sa likurang bahagi ng kotse. Sa lakas ng impact, sumemplang ang motorsiklo at natumba ang rider. Agad naman na dinala sa ospital ang rider na nagtamo umano ng fracture sa paa. Ayon sa barangay, patuloy ang kanilang monitoring sa mga itinuturing na accident-prone area sa lugar. Kaya puspusan na rin ang paglalagay ng mga signage upang kahit papano mabawasan ang aksidente sa lugar. Paalala ng otoridad na laging magsuot ng helmet at reflectorized vest upang makaiwas sa aksidente. Sa kuha ng CCTV, makikita isang minibus na lumipat sa kabilang interior lane sa bahaging yan ng DM Cortez Street sa Mandaue City. Dahil dito, nabundol niya ang iba pang sasakyan. Apektado ng karambola ang trailer, taxi, isang AUV at SUV. Ayon sa driver ng minibus, nawalan umano siya ng brake kaya hindi na niya nakontrol ang sasakyan. 4 ang bahagyang nasugatan sa disgrasya. Sa Talisay City, sugatan ang 78 anyos na lalaki matapos bumangga sa kanyang bahay ang isang kotse. Ayon sa anak ng sugatang biktima na nooy nagbabantay sa tindahan sa loob ng bahay, mabilis di umano ang takbo ng kotse. Ang kanyang ama, nagpapakulo ng tubig nang mabangga. Nagtamo siya ng sugat at pasa sa katawan. Ang masaklap, namatay ang driver ng bumanggang kotse. Nahulikam rin ang pagbangga ng motorsiklo sa isang SUV sa National Road na bahagi ng Minante to Kawayan City, Isabela. Sugatan ang driver ng motorsiklo na agad dinala sa ospital. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Parang bawas to. Paano? 2 drug suspect kalaboso sa buy-bust operation sa Ermita, Maynila. Nakuha sa kanila mga nakapak na tila pagkain lamang ng mga isda pero nang suriin, shabu pala. Isa pang nakababahala ang pagkadiskubre sa liquid shabu na mas mura umano. Wala pang pahayag ang mga naarestong suspect na nakuhanan ng halos 11 kilo ng shabu na tinatayang halos 75 million pesos ang halaga.
Ang mga ganito ay mahigpit na binabantayan lalo't palapit na ang eleksyon. Ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ang nasa ilalim ng intelligence validation. 3 pulis na suspect sa 30 million peso robbery case sa Balagtas, Bulacan, sinampahan na ng reklamo sa piskalya. Kabilang sa mga kinasuhan ng isang police major. Ayon sa ulat, pinasok ng mga suspect ang bahay ng isang negosyante sa St. Francis Subdivision, Barangay Borol 2nd, Balagtas, Bulacan itong Miyerkules ng umaga. Nang matanggap ang ulat, nagsagawa ng operasyon ng Balagtas Police na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 suspect. Hindi nagbigay ng pahayag ang 3 pulis. Strategic partnership ng Pilipinas at Vietnam, lalo pang pagtitibayin sa pagbisita ng Defense Minister ng Vietnam sa Pilipinas. Kabilang sa tinalakay sa pulong sa palasyo ang Defense Cooperation, Security Cooperation, Maritime Cooperation at Trade. Bagamat isang Vietnam sa mga bansang kaagaw ng Pilipinas sa ilang teritoryo sa West Philippine Sea, binigyan diin ng Vietnamese Defense Minister ang magandang samahan ng Pilipinas at Vietnam sa karagatan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Ang mga tawag, email at iba pang mensahe sa labas ng kanilang work hours pwedeng hindi sagutin ng mga empleyado sa Australia. Dahil po yan sa kanilang right to disconnect law. At may ipinapanukala rin katulad ng mga batas dito sa Pilipinas. Saksi, si Jamie Santos. Maswerte na raw kung hindi makatatanggap ng work-related inquiry si Ana Rose kahit tapos na ang work hours. Hindi raw kasi maiwasang may mga pahabol na bilin at tanong na kaugnay sa kanyang trabaho. Mainam daw kung after work, disconnected muna ang mga tulad niyang empleyado sa trabaho. Po, syempre, oras na ng pahinga yun, di ba? Dapat pahinga din ang utak. Kamakailan sa Australia, ipinatupad ang right to disconnect law para sa mga manggagawa. Maari nang hindi sumagot sa di makatuwirang mga tawag, email at messages ng opisina pagkatapos ng kanilang working hours. Dito sa Pilipinas, may mga panukalang batas na rin gaya nito. Sa Kamara, may House Bill No. 9735 na nais amyendahan ng Presidential Decree No. 442 o ang Labor Code para bigyan ng karapatan ang mga manggagawang hindi sagutin ang work-related concerns kung lagpas na sa kanilang work hours. Sa Senado naman, merong Workers' Rest Law o Senate Bill 2475. Sa ilalim nito, ipagbabawal ang employer, manager, supervisor o sino mang opisyal ng kumpanya na utusang magtrabaho ang manggagawa na naka-day off o nasa oras ng pahinga. Maliban na lamang kung emergency, may consent ang manggagawa at overtime pay. Pero ayon sa Employers Confederation of the Philippines, hindi akma sa ating bansa ang ganitong batas. That's a very unreasonable law na hindi bagay din sa Pilipinas. Hindi siya nakakonsumir sa psyche ng Pilipino. There are even times na pagka mayroong problema, hindi mo sila tinawagan, nagkagalit ka. Why they were not contacted. Ayon naman sa empleyadong si Renz, sa polisiya ng kanilang kumpanya na no calls and emails after work, na e-enjoy niya ang work-life balance kahit wala pang batas na nag-uutos nito. Much better siya kasi syempre work-life balance kumbaga. So syempre time mo sa family yun pag nasa bahay ka. Then para mas lalo ka makapag-focus sa work kapag nandun ka sa workplace nyo, then doon ka lang mag-focus sa mga emails, calls and whatsoever. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.